Sinabi ng Panginoon, ako'y makikipagtipan ng panibago. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Mapagpakumbaba kaming humaharap sa iyong kabanal-banalang harapan, O aming Diyos. Iyong ang pagindapatin mo kami upang sa gayon ay makatagpo ka namin sa dakong ito. Inihiling po namin naway liliman mo ng iyong banal na presensya ang dakong ito upang ang iyong kalwalhatian ang siyang pumuno sa dakong ito, sa sandali pong ito. Pagindapatin mo nawa, Panginoon, na ikaw ang siyang makatagpo namin sa dako ito. Maranasan namin ikaw ang siyang naririto na kasama-sama namin. At higit sa lahat, sa pakikinig ng iyong mga salita, mangusap ka po sa amin. Marinig namin ang iyong tinig. At nang sa gayon, kami mapapagpala sa pakikinig, sapagkat ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin na merong pagpapasalamat sa bayong pagkakataon at karapatang maupo sa iyong harapan at pakinggan namin ang iyong tinig. Ito po ang aming dalangin na binibigay sa iyo ang lahat ng pagpapasalamat. Amen at amen. Tayo po'y makakaupo. Purihin ang Panginoon. Isang napakabiyayang pagkakataon na tayo'y nagkakatipon sa ating pantaunang pasalamatan, na kung saan ito ay idinadaos natin upang ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng mga pagpupuri, pagluwalhati, at lahat ng mga nararapat na ibigay sa Kanya sa lahat ng Kanyang kabutihan sa atin bilang isang kawan ng Panginoon. Ang ating pinakapaksang pagdiriwang ay pinamagatang ang kawan ng Panginoon, ang katipanan ngayon, ang Panginoon. Ang katipanan ngayon, ang Panginoon. At pag-uusapan natin ang mayroong kinalaman sa batayang katuruan o ang pinairal na aral sa atin dito sa kawan ng Panginoon. At ito ang tipanan na ugnayan o sa Ingles, covenant relationship. Napakalaga nito sa atin at ito ang ating pag-uusapan bilang isang kawan ng Panginoon. Ang talatang batayan natin ay hinango sa dalawang bahagi ng kasulatan. Sa unang tipan ng Jeremias 31:31 at ang Hebreo 9:8 sa ikalawang tipan, na kung saan ay sinabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipanan. Hindi marami ang maaring nakakapansin sa Biblia at tinatawag sa mga Hebreo na ang kanilang Biblia, ang aklat ay ang Tanak. At samantalang sa atin, mula sa Grego, ito ay ang Biblia o aklat. At ito ay walang pinagkaiba sa isang kasulatan ng kasunduan. O magandang sabihin, tamang banggitin, bilang isang pinakakasulatan ng pagtitipanan. O sa Exodo 24:6-8, ito'y tinatawag na aklat ng tipan. Marami ang umahawak at nagbabasa ng aklat na ito, ang Tanak sa Hebreo. Subalit hindi napapansin sa kabuuan kung ano ang nasabing Tanak o aklat. Ito ay isang aklat ng tipan. Book of Covenant. Naglalaman ng mga tipanan
Ang mga tipan na nilalaman niya, ang salitang tipan sa Hebreo ang berith at sa Gregong diatheke. Mapupunang ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang tipan na mas kilalang lumang tipan at ang ikalawang tipan na mas kilalang bagong tipan. Hindi napapansin ng nilalaman ng aklat na ito ay mga tipan na ipinakapagtipan ng Diyos. Katunayan, ang mababasa natin sa kabuuan ay ang mga tipan na ipinakatipan ng Panginoon. Ang tipan kay Adam, ang tipan kay Noe, ang tipan kay Abraham, ang tipan kay Moses at Israel, ang tipan kay David, at sa huli, ang Brit Kadasya, ang bagong tipan sa pamagitan ng tagapamagitan, ng isang bagong tipan at lalong magaling na tipan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Napakalaga sa atin na pansinin natin ang bagay nito, sapagkat tulad ng sabi ko ay marami ang hindi nakakalam kung ano ang aklat na ito. Sa unang tingin pa lamang, mapapansin natin na ito ay aklat ng tipan. Kaya nga meron siyang unang tipan at meron siyang ikalawang tipan. At binanggit ko na halos ang lahat ng nilalaman nito sa kabuuan ay ang mga tipang ipinakipagtipan ng ating Panginoong Diyos. Sa pagkakataong ito ay mas titignan natin ang isinagawang pagtitipanan ng Panginoong Diyos at ng kanyang bayan sa pamagitan ng naging tagapamagitan ng unang tipan na si Moses at ang ginawang tipan sa Israel, ang piniling bayan ng Diyos. Sa Exodo 19 hanggang 24 ay isinagawa ang unang pagtitipanan ito doon sa bundok ng Sinai. At sinundan ito sa Deuteronomio 21, sinundan ito sa Moab. Yung Sinai ay yun din ang Horeb at ang ikalaway doon sa Moab. Pagdating sa Deuteronomio 29, 12-13, mababasa natin ang isinagawang pagtitipanan ng mismong Panginoon at ang kanyang bayan. At ang tipanan na isinagawa ay tinatawag nating tipanan na ugnayan o pinagsumpaan na pag-ugnayan at sa Ingles, covenant relationship. Ang relasyon ng Panginoon at kanyang bayan ay isang tipanan na ugnayan. Pinagsumpaan na pag-ugnayan o sa Ingles, covenant relationship. Ang salitang tipan ay mahalagang ating mapagunawa at malaman. Ano bang ibig sabihin ng salitang tipan? Sa Ingles, ito ang covenant. Ngunit sa Latin, ang salin ng covenant ay convenire, na ibig sabihin ay coming together. At ito ay nangangulugan ng pagtatagpo at pagkakasundo. Samantalang sa wikang Hebreo, ito ang berith at sa Grego ay diatheke. Subalit ang kakaibang pagsasagawa ng pagtitipanan noong unang panahon, at ito'y napakahalaga upang maintindihan natin kung bakit mahalaga ang isang relasyon sa Panginoon na siyang ating batayan ng katuruan dito sa kawan ng Panginoon. Ito ang ipinairal nating aral o sentrong turo, ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Nauso noon yung kasabihang
relasyon at hindi relihiyon. Subalit, mga pinakaibig na kapatid, walang masama kung tutuusin sa relihiyon. Katunayan, sa Apostol Santiago ay mayroon siyang binanggit na isang dalisay na relihiyon. Sapagkat ang ibig sabihin lamang ng relihiyon sa wikang Latin ay religare, na ibig sabihin ay rebinding, yung muling pagbuuin, yung muling pagtapuin, yung muling pagtatali. Sa makatwid, ito'y tumutukoy din sa relasyon na nawasak, nasira. Kaya kung kayo'y kukuha ng kahit 5 pinakamalaking relihiyon sa buong mundo, yung tinatawag nila mga major religions in the world, ang lahat ng ito ay nagkakaisa sa paniniwala na nagkaroon ng agwat ng relasyon ng Diyos at ng tao. Magkakaiba lamang nga ang dahilan ng pagkakaagwat ng Diyos at ng tao. May mga filosofiya noong unang panahon na ang pagkatapos daw na nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay ay iniwanan ng Diyos. Ang tawag dito sa Latin ay Deus absconditus, na wala na ang Diyos, wala na siyang pakialam sa kanyang nilalang. Meron namang mga relihiyon ng paniniwala nila ang Diyos ay lubhang napakaitaas at hindi maabot. Is a God who is infinite, transcendent. Samantalang ang tao ay finite, maiksi, at hindi niya kayang abutin ang Diyos. Marami pang iba't ibang mga paniniwala tungkol sa pagkakaroon ng agwat ng relasyon ng Diyos at ang tao. Kaya naman ang mga relihiyon, ang ginagawa ay gumagawa sila ng sariling mga paraan, gumagawa ng sariling mga daan upang maabot ang Diyos. At muling manumbalik, religare, relihiyon, magkaroon ng muling panunumbalikan ng pag-uugnayan ng Diyos at ng tao. Dangat nga lamang napakakaiba ng pananampalatayang Kristyanismo. Ang Kristyanismong pananampalataya ay taliwas sa mga ibang mga relihiyon sa buong mundo. Sapagkat ang mga ibang relihiyon ay silang gumagawa ng daan at paraan upang abutin ang Diyos na hindi maabot-abot. Samantalang sa pananampalatayang Kristiyano, ang Diyos ang yumuko. Sa teoloyang tawag, it is God who stooped down. Ang Diyos ang yumuko, ang bumaba sa pamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang pagkakataong tao upang abutin ang tao at ibalik ang kanyang relasyon sa Diyos. Magkaroon, ang sabi ni Apostol Pablo dyan, ay magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng pagkakasundo ang Diyos at ng tao. Kaya sa atin, dito sa kawan ng Panginoon, ito ang pinakamalaga, ang relasyon sa Panginoon. Dangat lamang ay hindi basta relasyon, kundi isang tipanan na ugnayan, ay covenant relationship. Isa siyang dapat ng pakikipag-ugnayan sa Diyos na pinagsumpaan, na pinagtipanan, sapagkat ito ang ating mababasa sa Biblia na lahat ng pakikipag-ugnayan ng Diyos ay dinaan sa pamagitan ng pakikipagtipanan. Upang lalo nating mapagunawa kung gaano kahalaga ang tipanan, ating ugatin ang salitang tipan. Kanina, sabi ko, sa Ingles ang covenant, sa Latin convenire. Coming together, pagtatagpo, pagkakasundo ng dalawang nagtitipanan. Subalit mas malalim ang kaulugan nito sa Hebreo na bereth at sa Gregoy diatheke. Ang tipanan noong unang panahon ay hindi po isinasagawa. Ulitin ko, ang tipanan noong unang panahon ay hindi isinasagawa, kundi hinihiwa. It is not making a covenant, but cutting the covenant. Ito ay tinatawag sa Hebreo na karath bereth. Anong ibig sabihin? Kapag mayroong nagsusumpaan o gagawa ng tipanan,
Sila ay magkakasundo sa isang usapan na kanilang pagkakasunduan. Ang ginagawa nila ay kumukuha sila ng isang tangi na pinakapili na handog na hayop. The best sacrifice, the best sacrificial lamb or ibang hayop. Ito'y kanilang hihiwain sa dalawa. Kaya paghihiwa, hindi paggawa ang tipan noong unang panahon. Merong buhay na iaalay sapagkat kakatayin yung handog na hayop na pinakapiling tanging kanilang gagawing pinakahayop na handog. Pagkahiwa nito, mabububo ang dugo at pagkatapos ang nagtitipanan ay lalakad na magkasama sa hinating hayop at sila'y magsusumpaan. Ang kanilang sumpaan ay ganito, "Wag nawa mangyari sa akin ang matulad sa hayop na ito na handog, na inialay ang buhay at nabubuo ang dugo, kung hindi ko matupad ang aking sumpa." Napakatotoong seryoso at sagrado ng pagtitipanan na sinasagawa o hinihiwa noong unang panahon. Mayroong handog na hayop, hinihiwa sa dalawang hati, naglalakad ang magsusumpaan at kanilang susumpayin, huwag nawa silang matulad sa kinatay na hayop kung hindi nila matupad ang kanilang sumpa. Alam ninyo, nang magsumpa, makipagtipanan ng Diyos kay Abraham, humihingi si Abraham ng mga tanda. Pinangakuan kasi siya ng Diyos na pararamihin ang kanyang lahi, samantalang wala siyang anak. Pinangakuan siya ng Diyos na darami ang kanyang lahi, magiging ama siya ng maraming bansa, pagpapalain ng ibang bansa sa pamagitan niya. Humihingi siya ng tanda. At sinabihan siya ng Diyos, kumuha ng mga hayop. Sinabi ng Diyos, anong mga hayop ang kukunin? Ang sabi, hatiin mo. Sapagkat yun ang paraan ng pagtitipanan noong unang panahon. Naghintay si Abraham sa Diyos upang sila'y magsumpaan, magtipanan. Subalit, inabot ng hapon hanggang pagdilim, nakatulog si Abraham. At nung natutulog si Abraham ng mahimbing, dumaan ng usok at tatapoy sa hiniwang mga hayop, nangangaluhulugang ang Diyos lamang ang siyang sumumpa. Pag inyong susundan ang ginawang pakipagtipanan ng Diyos kay Abraham, sa aklat ng Hebreo, ganito ang sinabi, nang walang makita ang Diyos, nang higit pang mas mataas sa Kanya, isinumpa ng Diyos o sumumpa ang Diyos sa Kanyang sarili. Hindi po ba pag may sumusumpa tayo, naghahanap tayo ng mas mataas sa atin na susumpaan? Ang sabi ng Diyos, wala nang mataas sa Kanya, wala siyang makitang mataas pa sa Kanya. Sumumpa na lamang siya sa kanyang sarili. Alam po ba niyong ibig sabihin kung gaano kaseryoso na mangako ang Diyos? Gaano katotoo na mangako ang Diyos sa kanyang pakikipagtipanan? Sabi ko kanina, yung nagtitipanan, susumpa sila. At sasabihin nila na mamamatay sila kung hindi nila matutupad ang kanilang sumpa. Ang Diyos na hindi namamatay, God who cannot die, and yet, He made an oath. Parang sinabi sa sarili ng Diyos, hindi ako mamamatay, pero ako'y mamamatay. Hindi ako namamatay, pero ako'y mamamatay kung hindi ko matutupad ang aking salitang ipinangako. Ganun kaseryoso, kasagrado ang isang tipo. Mababasa ninyo sa Jeremias 24:18-20. Alam ninyo, may mga halimbawang pinarusahan ang Diyos nang sila'y hindi tumupad, kundi lumabag
sa hiniwang tipanan. Siningil sila ng Diyos. Sabi nila, lahat kayo na dumaan sa hinating hayop, nang hindi sila matupad, pinarusahan sila ng Diyos sapagkat napakasagrado at mayroong sakripisyo, buhay na iniaalay, dugo na binububo sa paggawa ng tipanan. Sa lumang tipan, mababasa ng unang tipan, mababasa natin, upang mapagtibay, tunay na mapagtibay ang isang tipanan at sumpaan, ay merong dugo na binububo. Matatanda din si Moses sa Exodo 24, nang magtipanan, pinatawag ng Diyos ang Israel at tumarap sila sa Diyos, at pagkatapos ay binuksan ni Moses ang aklat ng tipan, at pagkatapos sa binuksan, ang sabi nito ang salita ng Diyos. Sumagot ang bayang Israel, ang sabi niya, Amen, kung ano ang sinabi ng Diyos, siyang aming gagawin. At pagkatapos kumuha ng tasa, si Moses at yung ilang dugo ng hayop na ihandog ay sinabog niya, winisik niya sa aklat ng tipan at ang iba'y iwinisik doon sa mga tao na sumumpa sa harapan ng Diyos. Pagpupunta kayo sa ikalawang tipan, ang sinasabi, kung paano ang unang tipan ay pinagtibay sa dugo, ang ikalawang tipan ay pinagtibay din sa dugo. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dugo ng hayop, kundi dugo. Ang sabi sa Hebreo 13:20, ang mabuting pastor, ang siyang kanyang dugo ng walang hanggang tipan, ang siyang pinangwisik bilang pagpapatibay sa ikalawang tipan. Kaya makita niyo mga kapatid, napaka-totoong, sagrado, at mayroong sakripisyo ang ginagawang pagtitipanan. Ito ang klase, uri ng relasyon na gusto ng Diyos. Hindi relasyon sa Panginoon na biro-biro, kundi isang relasyon na seryoso sapagkat may buhay na iniaalay at mayroon dugo na binububo upang matunay na mapagtibay ang pinagsusumpaan o pinagkakasunduan. Sa Genesis 12:1, 2:7, Deuteronomio 29, 12:13, mga awit 105, 17, 32-36, Ezekiel 37-26 at Hebreo 13:20, yung tipan ay sinasabing isang tipan na walang hanggan. Yung tipanan na ikinagpagtipan ng Panginoon ay tipang walang hanggan. Eternal or everlasting covenant, ang tawag sa Hebreo, olam bereth, sa Gregoy diatheke aionios. Ang tipanan sa Diyos, ibig sabihin ito, ng pakikipag-ugnayan, ang relasyon sa Panginoon, na ibig ng Panginoon ay hindi panandalian, kundi ito'y pang walang hanggan. It is an everlasting relationship, sapagkat ito ay tinatakan at sinumpaan ng isang tipang walang hanggan. Kaya ito'y olam bereth, ito'y diatheke aionios, an everlasting relationship. Napakalaga nito, sapagkat kung naunawa natin na ganito ang relasyon na ibig ng Panginoon sa mga Kanya, di sinsana'y walang humihiwalay, di sinsana'y walang tumatalikod, di sinsana'y walang nawawala sa Panginoon, sapagkat may sumpaan, may tipanan na ugnayan na walang hanggan. Dalawa ang paglalarawan nitong tipanan na ugnayan. Kung bakit ito'y isang olam bereth, isang diatheke aionios o everlasting covenant, everlasting relationship. Itong nabuong ugnayan sa pagitan ng mismong Panginoon at Kanyang bayan ay una, mababasa ninyo sa Jeremias
13:11, isa siyang ugnayang sarilinan at malapitan. O sa Ingles, personal relationship. Pero madalas hindi natin maintindihan yung personal relationship. What it takes a personal relationship. What is meant by personal relationship. Ngunit sa atin meron tayong paliwanag. Ito'y sarilinan at malapitan. Sapagkat sa Jeremias 13:11, ang sabi diyan ay nang kunin ng Diyos ang kanyang bayan, nang makipagtipanan ng Panginoon sa kanya. Ang sabi niya doon sa Amos 3:2 ay, kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Ginamit yung salitang nakilala. At palagi nating pinaliliwanag ang salitang nakilala o kinikilala sa Biblia ay ito yung yada sa Hebreo at ito yung hinosko sa Grego. Na ibig sabihin ito, hindi siya tumutukoy sa kaalaman, kundi kinalaman. Ibig sabihin ng salitang nakikilala ay isang salitang pangugnayan, isa siyang salitang pangrelasyon. Nang ibig sabihin ay yung nagkakakilala ay nagiging magkatipanan o magkarelasyon. Nang sabihin ng Panginoon, kayo lang ang aking nakilala. Parang sinasabi ng Panginoon sa lahat ng tao sa ibabaw ng balat ng lupa, kayo lang ang aking kinatagpo. Kayo lang ang aking inibig. Ang sabi niya, nagkaroon ng hilig at inibig ko ng walang hanggan upang maging aking pinakabayan. Malapitan sapagkat ang sabi ng Deuteronomio 7:6-8, 10:15, ang sabi ng Panginoon ay ang Diyos na manunubos ay higit na malapit sa kanila. Walang ibang bayan na inilapit ng Diyos ang kanyang sarili na naging malapit sa kanila ayon sa Jeremias 31:3, kundi lamang ang kanyang bayan. Kaya sarilinan at malapitan siya. Tulad pa ng Panginoon ang malapitan niyang ugnayan sa kanyang bayan, nang utusan niya si Jeremias. Ang sabi niya, kumuha ka ng pamigkis at ibigkis mo sa iyong baywang. At ang sabi niya, kung paano ang pamigkis ay pinakapit na makapit sa baywang at malapit na malapit sa baywang, ay gayon din naman ang ibig ko, ang sabi ng Panginoon, upang ako'y maging malapit sa inyo, na huwag akong hihiwalay sa inyo at huwag kayong hihiwalay sa akin. Ikalawa, itong nabuong ugnayan sa pagitan ng mismong Panginoon at kanyang bayan na tinatawag nating tipanan na ugnayan o covenant relationship, ay hindi lamang isang ugnayan na sarilinan at malapitan, kundi isa siyang ugnayang walang hanggan, eternal relationship. Ang relasyon sa Panginoon kailangan po ay personal relationship, sarilinan at malapitan sa pagitan niyo, natin, at ng Panginoon at sa atin. At ikalawa, isa siyang walang hanggan na ugnayan. Hindi panandalian, kundi pangwalang hanggan. Anong sabi ng Jeremias 32:4 yan? Anong sinasabi ng ikalawang Samuel 7:22-23? Jeremias 31:36, ang ibig ng Panginoon ng mga kanya na ginawa niyang kanyang bayan ay kanyang bayan kailan paman. Mga kapatid, kung maabot man lamang natin ang ganitong relasyon sa Panginoon, na siyang tipanan na ugnayan, covenant relationship, na malapitan, sarilinan itong ugnayan sa Panginoon, at wala siyang hanggan, matutupad natin ang ibig ng Panginoon para sa kanyang bayan. Ang mismong Panginoon at kanyang bayan ay magkatipanan at pinagsumpaan nila ang bagay na ulit-ulit. Ito ang kanilang pinagsumpaan. Ako ang Panginoon, ang magiging inyong Diyos, at kayo ang aking magiging bayan. Hindi ko na po babanggitin sapagkat
Ang mga talatang makikita nyo, hinagilap ko sa buong Biblia, ay halos 50 na talata ng sumpaan ng tipanan. Yung sumpaan ng sabi ng Diyos, ako ang Panginoon, ang magiging inyong Diyos, at kayo ang aking magiging bayan. May sipi naman tayo ng aralin na pagkain. Halos 50 talata yan. Iyan lang ang paulit-ulit na mababasa niyo sa buong Biblia. Ano ba ang pinagtipanan na ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan? Anong mga usapan? Ano ba yung kanilang magiging turingan sa isa't isa? Ang Panginoon ng bayan ay siyang magiging Diyos at ang kanyang bayan ang magiging bayan naman ng Panginoon. Ito yung pinagkasunduan, ito yung pinagsumpaan. Ito ang relasyon na iiral sa Panginoon at ng kanyang bayan. Paulit-ulit po yan na binabanggit sa buong Biblia, mula sa unang tipan hanggang ikalawang tipan. Mangangawit tayo kung babanggitin ko lahat ang halos 50 talata na aking hinagilap tungkol sa bagay na yan. Papansinin niyo ang salitang kilala at kikilalanin. Ako ang kikilalanin ninyong Diyos at kayo ang kikilalanin kong aking bayan. Yung yada sa Hebreo, yung hinosko sa Grego. Alam mo nyo, yung salitang nakikilala sa Biblia, malalim po siya. Hindi siya basta kaalaman. Halimbawa, masasabi nyo may nakikilala kayong kapitbahay nyo kasi alam nyo. May kaibigan kayong kilala sapagkat alam nyo. Ang trabaho niya, alam nyo. Hindi ganoon ang salitang nakikilala o kinikilala sa Biblia, yung Hebreo na yada at Grego na hinosko. Kundi ito'y kinalaman. Kasi meron tayong mga kakilala, meron tayong kaalaman tungkol sa kanila, ngunit wala naman tayong kinalaman, wala tayong kaugnayan. Meron lang tayong nalalaman tungkol sa kanila. At madalas maging sa Panginoon, kung tatanungin natin ang Pilipino, kilala mo ba ang Panginoon? Gusto kong ipakilala ang Panginoon. Madali natin sabihin, nakikilala natin ang Panginoon. Ngunit nakikilala natin batay sa kaalaman, kung anong narinig natin, kung anong nabasa natin. Ngunit ang salitang nakikilala sa Biblia ay mas malalim sapagkat ibig sabihin nito'y ugnayan. Kasalitang ugnayan, magkaugnayan, magkarelasyon sa Panginoon. Kaya yung palagi nating binabasa at isa sa ating mga haligi ng pananampalataya sa kawan ng Panginoon ng 1Gs. Mismo Panginoon ang gumamit ng salitang nakikilala ko ang mga akin at ang akin ay nakikilala nila ako. Tumutukoy sa isang relasyon ng Panginoon sa mga kanya. Ngayon, hindi may sasantabi mula sa mga bansa na nakakalat sa balat ng lupa ang Panginoon na siya nga ang Diyos ay matatalos. Ito yung mga talata. Isaiah 44:1 na mayroon siyang tangi na pinili. Deuteronomio 32:8-9, pumili ang Panginoon ng kanyang bahagi. Ibig sabihin, ng pinaghati-hati ng Diyos ang lupa, ng pinaghati-hati ng Diyos ang mga tao sa ibabaw ng balat ng lupa. Pumili ang Diyos ng kanyang bahagi. Tinatawag nilang sa wikang Hebreo, segula, pinili na bahagi. Sa Exodo 19:5-7, Deuteronomio 4:20, Unang Hari, mga awit 35:4, tinuring silang mahalagang kayamanan na peculiar treasure itong mga taong ito. Exodo 33:16, Levitico 20:26, Unang Hari 8:53, itong mga taong ito na tangi ng pinili ng Diyos ay ibinukod niya sa lahat ng mga bayan upang maging para sa Kanya.
Sa Deuteronomio 7, 6, 8, 14, 2, 26, 18, 19, sila ang tangi na pinili, sila ang ginawang kanyang bayang hiram. Sila yung amsegula, nibkar, o sa Grego, electos laos. The chosen, God's chosen people, o people chosen of God. Huwag natin pong alisin sa isipan natin, sapagkat lahat yan na nakasulat sa Biblia ay tumutukoy. At yun sa pambagay na hindi inuunawa ng nagbabasa ng Biblia. Nang lahat ng nilalaman nito ay parang sinasaysay niya ang pag-uugnay ng Diyos at ng kanyang piniling bayan. Yung bayang hinirang niya. Yung amsegula, electos laos, ang nilalaman ng lahat ng mga bagay na narito sa Biblia. Ang hindi pa pinapansin ng nagbabasa ng Biblia, sapagkat ito ay isang aklat ng tipan, pinakakasulatan ng tipanan. Wala siyang pinagkaiba sa isang kasulatan ng kasunduan. At kapag pinag-uusapan natin ang kasalitang kasunduan, marami tayo sa ating modernong panahon ng uri ng kasunduan, ng mga agreement, ng mga treaty, ng mga contracts. Lahat yan may kasunduan. Ngunit alam natin, ang salitang kasunduan sa atin ay yung mga nag-uusap at nagkakasundo, anuman ang kanilang pinagkasunduan, ay sila lamang ang may karapatan na makinabang kung ano ang kanilang napagkasunduan. At madalas maraming basta umuhugot ng talata sa Biblia, lalo na pag nakakita ng isang talata ng pagpapala. Sinabi ng Panginoon dito, sa aking binabasa, ay iniisip ko para sa inyo mabuti at hindi masama. Kayo ipagpapalain ko. At ang sabi, kaagad dinuhugot ang talata, itong sinasabi ng Panginoon sa akin, and I claim it. Akin ito. Pagpapalain ako ng Diyos. Subalit, di ba natin naisip, kung ito ay isang aklat ng tipanan, kagaya ng kasulatan ng kasunduan, kung hindi ka kasali sa mga nagkasundo, wala kang karapatan na tumanggap ng anumang pagpapalang pakinabang o covenantal blessings. Si Apostol Pablo ay baliwanag tungkol dyan na nagsabi sa Roman 9:4, sabi niya, sa mga Israelita, sa kanila ang mga tipan, sa kanila ang mga pangako, sa kanila ang mga magulang, sa kanila si Abraham, si Isaac at si Jacob, sa kanila ang mga kautusan, sa kanila mapaglilingkod sa Diyos, maging sa kanila nang galing ang Kristo sa laman, ang Mesyas. Maliwanag po yun sa kanila, sa Israel, taga-Israel. Pagdating niyo sa Efeso 2, 11, 13 hanggang 19, anong sabi niya? Kayo, na mga hentil, ang mga hentil, entilis, sa Latin, goyan, sa Hebreo, ethnos, etne, sa Grego. Ibig sabihin, yung kayong mga hindi taga-Israel, kayong mga hindi katutubo ng mga Hudyo, anong sabi niya? Nang kayo'y hiwalay kay Kristo. Yung salitang hiwalay doon ay choris sa Grego. Na ibig sabihin, nung kayo'y walang relasyon kay Kristo Jesus, wala kayong relasyon sa Panginoon, kayo'y hiwalay at hindi nakaugnay kay Kristo. Anong sabi niya? Hindi kayo kababayan ng Israel. Tagaibang lupa kayo sa mga tipan at mga You are strangers to the covenants. Ibig sabihin, hindi kayo kasali sa mga tipan, sapagkat ang pagkikipagtipan ng Diyos ay sa kanyang bayan, sa pamagitan ng kanilang mga ninuno, si Abraham, Isaac at Jacob. At pag binasa ninyong buong Biblia, palaging inuulit at pinapaalala sa Diyos
ang sasabihin nila, ang ipinangako mo, ang sinumpaan mo sa aming mga ninuno na si Abraham, Isaac at Jacob. Yun pong nilalaban kasi ng Biblia. Yung ipinangako ng Diyos sa pamagitan ni Abraham, Isaac at Jacob, Israel, David. At ang sabi ni Pablo, kung hindi kayo taga-Israel, taga-ibang bayan kayo sa mga tipan, dayuhan kayo, hindi kayo mamamayan ng Israel eh. Wala kayong kinalaman sa mga tipan ng Diyos. It comes very shocking to us sapagkat kung ganoon, bakit may Biblia tayo? Bakit binabasa natin Biblia? Bakit naniniwala tayo sa sinasabi ng Biblia? Hindi pala tayo kasali sa unang banda. Ngunit, merong kabyat na tinatawag. Merong pagbabago. Datapwat ngayon, ang sabi niya, kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo, when ye are far off from Christ, nang wala kayong relasyon kay Kristo, datapwat ngayon inilapit niya, at sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang sabi niya, ngayon, dahil kay Kristo Jesus, ay kababayan na rin kayo ng Israel, kababayan na rin kayo ng sambahayan ng Diyos. Dahil kay Kristo Jesus. At yun ay nangyari sa Brit Kadasya, sa Diatheke Ainos, nang baguhin ang tipan ng Diyos. Hebreo 8, sabi ni Luma yung una at ginawang bago ang naging ikalawa. Doon tayo napasok. Doon tayo nagkaroon ng pagkakataon. Sa bagay, sabi ng Apostol Pablo diyan sa Galatia 3, sa iba pang kabanata ng Galatia, ito'y kanya ay mabuting balita, epangelyo, na noon pa kay Abraham, pinangako na ng Diyos. Huwag niyong kalimutan, parang sinasabi niya sa mga Hudyo, akala niyo kayo lang ang tinawag ng Diyos. Akala niyo kayo lang taga-Israel, ang inibig ng Diyos. Kundi ang sabi, dumating din naman ang mabuting balita, ang epanghelyo, kay Abraham, nang sabihin ng Diyos, at sa pamagitan mo, ay pagpapalain din ang ibang mga bansa. At ito'y nagkaroon ng katuparan sa pamagitan ng kanyang binhi. Ang tinutukoy na binhi ay hindi si Isaac, kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. At ang sumasampalataya, ang sabi sa Galatia 3, kay Kristo Jesus ay binhi na rin ni Abraham at tagapagmana na rin ng mga pangako ng Diyos. Mga kapatid, napakalagang pag-usapan ito sapagkat upang maunawaan natin kung bakit ang Biblia ay hawak-hawak natin, kung bakit ang Biblia, kung anong nasusulat diyan ay pinaniniwalaan natin, kung bakit tayo naniniwala na tayo rin ay tagapagmana ng tinatawag ko pong covenantal blessings. Yung mga narito covenantal blessings, covenantal promises or benefits, hindi basta pagpapala. Ito'y mga pagpapalang pakinabang ng dahil nilalaman ng mga tipan. Kaya covenant blessings ang yan. Nakapaloob, nilalaman ng mga tipan na ipinakipagtipan ng Diyos. Balik tayo sa mga taong pinili ng Diyos. Maraming maling tinuturo sa ating panahon. Pinalalagay nila na yung unang tipan, the Old Testament, lipas na. Yung lumang tipan ay nagwakas na, yung Israel ay wala na, at pinalitan sa bagong tipan na tinatawag nilang Ecclesia. Ngunit ito po ay hindi tama. Sapagkat kagaya ng talatang aking binasa sa inyo ng nauna, ang Deuteronomio 31 at Hebreo 8:13, nang gawin ng Diyos na binago ang tipan, yung luma ay niluma, ang una ay niluma, at nangailangan ng ikalawa ng panibago, yung Brit Kadasya,
diatheke aionios, iisa pa rin ang kausap ng Diyos. Iisa pa rin bayan ang katipanan ng Diyos. Sapagkat, ang sabi nga ni Apostle Pablo sa Roma 11, itatakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan magpakailanman? Huwag nawang mangyari, God forbid. Sapagkat ang Israel ay bayan ng Diyos magpakailanman. Sinumpaan niya ng Diyos kay Abraham, Isaac, Jacob, at sa kanyang kalaihan. Walang duda, no kaveduda, ang sabi sa Kastila. Without any iota of doubt, pinili sila ng Diyos. Sila ang Amsegula, Amnikabar, Nibkar. Sila ang Eklektos Laos, God's chosen people or people chosen of God. Ngayon, sa Jeremias 13:11, madalas tawagin ang bayang hirang, itong mga tanging pinili ng Diyos. Ang mababasa nyo palagi sa mga dahon ng kasulatan, sila ang tinatawag na ang bayan ng Diyos, the Lord's people. So, balit diyan sa Jeremias 13:11, at pagdating ninyo sa 13:17 ng Jeremias, ang bayan ng Panginoon ay mas madalas tinatawag ding ang kawan ng Panginoon. Nasa Biblia po yan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Jeremias 23:2, ang mismong Panginoon ang tanging nagsabing, ang aking bayan ay ang aking kawan. Ezekiel 34:30-31, sila na aking bayan ay mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan. At ito namang mga taong pinili ng Diyos na naging kanyang bayan, ano ang kanilang ipinapahayag? Sa mga awit 95:7, sa mga awit 103, anong sabi nila? Ang Panginoon ang siyang ating Diyos, tayo'y kanyang bayan, at mga tupa ng kanyang pastulan. Yun ang kanilang statement of faith, yun ang kanilang kapahayagan, na kinikilala nila ng Panginoon, siya nga ang kanilang Diyos, samantalang sila na kanyang bayan ay mga tupa ng Panginoon sa kanyang pastulan. Hindi nakapagtataka, mga pinakaibig ng mga kapatid. Mangyari mababasa mga tangi at palagi na ang tipanan na ugnayan o relasyon ng Panginoon at ng kanyang bayan ay mayamang inilalarawan sa pamagitan ng larawang ugnayan o yung metaphora na tinatawag ang ugnayang pastor at tupa. Meron akong sinulat na aklat natin, alaman lang bago ako mawala. Tinignan ko ang lahat ng mga talata sa Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis. Kung bakit mahigit sa lahat, pastor at tupa ang ginagamit na metafora ng ilustrasyon ng Biblia tungkol sa ugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan. Natuklasan ko ang isang gilalas na bagay. Ang Genesis 1:1, walang nagbabasa ng Genesis 1:1 sapagkat pinagdadaanan. Ang sabi lang doon ay, in the beginning, in the genesis of all things, God created the heavens and the earth. Nang pasimula ay nilalang ng Diyos. Yun lamang ang unang pagkakataon na mababasa niyo sa Biblia na lumitaw ang salitang Diyos. Theos. Deus. Pero sa Hebreo, Elohim ang ginamit na salita sa salitang Diyos o pangalang Diyos o titulong Diyos. Elohim. Walang nakakapansin. Ngunit, nasuri natin na yung pangalang pinanggalingan ng salitang Elohim
Nakita niyo po sa Biblia, ang lahat ng pangalan ng Diyos ay may kasamang El. El Shaddai, El Olam. Lahat yan, ang dami, puro El. Israel, Emmanuel, mayroon lahat El. Sa abakad ng Hebreo, ang Aleph at Lamed, El, ay palaging tumutukoy sa Diyos. At yung abakadang Hebreo, yung Aleph, unang titik, doon pa lang ipinapaunawa niya kung sino ang Diyos. Ibig sabihin ng Diyos kung siya ang Aleph. Ibig sabihin ng Diyos ang dapat siyang nauuna. Siya dapat inuuna. Yan ang Diyos. Sa Hebreo, ang El, yung Aleph, ang unang titik. At yung Lamed, yung pinakagitnang titik ng abakad ng Hebreo, ibig sabihin, ang Diyos, siya ang pinakamatangkad na titik sa lahat ng titik sa abakad ng Hebreo upang ipaiwatig walang iba kundi ang Diyos ng Israel ay hindi lamang at ay siya rin ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, siya rin ang Diyos ng Israel. Siyang Diyos na mababasa sa Biblia ay hindi lamang siya isang Diyos na una, siya rin ang Diyos na pinakadakila, pinakamataas, pinakaangat sa lahat. Yan ang Diyos ng Biblia, ang Elohim, sa Genesis 1. Ikalawa, inilalarawan ng El kung sino o anong Diyos. Ang Aleph, pag isulat nila sa titik na Hebreo, ay sinusulat nila ang larawan, pictograph. Hindi kagaya ng abakada natin, kundi gumuguhit sila. At ang Aleph ay ginuguhit nila ng isang ulo ng guya o ng lalaking tupa. Kumakatawan sa kalakasan. It speaks of a leader, a strong leader. At yan ang Diyos. Isa siyang makapangyarihang Diyos ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Kaya doon pa lang sa Genesis 1:1, mapapag-unawa na ninyo kung sino ang Diyos. Isa siyang makapangyarihan. Ngunit hindi lamang siya isang makapangyarihan, sapagkat yung Lamed, yung letrang L, ang ibig sabihin niyan pag iguguhit nila ang isang tungkod ng pastor. Genesis 1:1, bumungad kaagad ang Diyos. Ang Diyos na pastor. Ang Diyos na pastor. Doon sa sinulat kong aklat, nalungkat ko ang mahabang kasaysayan ng metafora ng pastor at tupa. Wala pa si Abraham. Wala pang Isaac, wala pang Jacob. Wala pang Moses, wala pang Israel. Meron ng mga bansa noong unang panahon, palagi ginagamit nila sa kanilang mga dinidiyos ang larawan ng pastor. Tinatawag nilang the shepherd God. At yung kanilang mga hari ay tinatawag nilang mga shepherd kings. At yun mismo ang mababasa natin sa Biblia mula kay Abraham, Isaac, Jacob. Sila ang unang-una na nagpahayag ng sabi nga sa Genesis 48, Genesis 49, na kung saan the God, ang sabi ni Abraham sa Jacob sa kanilang karanasan, the God who shepherded us into all the days of our lives. El Roi, the God who is a shepherd. At sa maraming bahagi ng kasulatan, maiksi lamang po ang oras na binigay sa akin. Hindi ko matatapos ang ating tinatalakay, ngunit meron tayong sipin nito. Dahil gusto kong ipakita sa inyo ang buong Biblia, mula Genesis hanggang Apokalipsis. Walang ginagamit na larawan ng ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao, kundi
ang larawang ugnayan ng pastor at ng tupa. Walang iba. Kung meron bang pautik-utik na bahagi, yun ay kakunti lang. Ngunit ang mas makikita ninyo na larawan ng pagiging pastor ng Diyos na ating Panginoon mula pa sa Genesis. At ang dami pong talata na aking inagilap, inisa-isa ko ang bawat aklat ng Biblia, 66 na aklat. Tinignan ko lahat ang bawat talata at masusubaybayan ninyo, pastor at tupa ang mababasa. Katunayan maging sa Apokalipsis, hanggang dun sa langit, sa kabanatang 7, kabanatang 14, nung pinakita, nung binuksan ang tabing ng langit upang sandaling pasilip ang langit, nakita ang Panginoon, ang sabi niya siyang magpapastor sa kanila. Dadalhin sila sa siping ng tubig ng buhay. Wala nang mauuhaw ni wala nang magugutom man. Wala nang tatangis sapagkat siya ang magpapastor sa kanila. Hanggang langit, yun ang larawan. Napakalaga nito mga kapatid at dito ako magbukas. Kung atiin ninyong Biblia, unang tipan at ikalawang tipan. Para madali nating maintindihan, ang lumang tipan, ang nilalaman nito ay tungkol sa pinili na isang bayan. At ang ikalawang tipan naman, itong maganda, isinali ang ibang lahi. Kaya doon tayo pumasok. Kailangan pong maluwanag ito dahil hawak-hawak kayo ng Biblia, basa-basa kayo. Para kayong may hawak ng titulo ng lupa, kahit na gaano original, hindi naman nakapangalan sa inyo. Therefore, you cannot convey it. You cannot transfer it, buy a sell, or mortgage. Hindi nyo hindi kayo kasali. Ginamit ang lumang salitang testamento sa Latin. Anong ibig sabihin ng testamento? Katumbas ng ating huling abilin. Kahit na hawak ninyo ang huling abilin ni Cabral, wala namang pangalan nyo roon. Hindi kayo magmamana ng bilyones. Hindi kayo kasali sa pinamamanaan. Dahil hindi kayo kamag-anak, hindi kayo kaano-ano. Kita nyo? Ganon din ang Biblia. Kung hindi kayo kasali at mabuti sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, ang sabi, ang tipan na lalong magaling kaysa sa luma, sapagkat ito'y itinatag sa lalong mabuting pangako. At ang mabuting pangako, dumating din ang pagpapala ni Abraham sa lumang tipan at ng Israel sa mga hentil. Pinagindapat din ng Diyos at pinaging ganap din ang ibang lahi basta sumampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Kasali na sa mga pinili. At mahawakan na natin ang Biblia. Kikita na natin ang ating sarili sapagkat kasali tayo sa mga pinili. Ulitin ko, ang unang tipan, ang buong laman ng unang tipan, itong halos malaking bahagi, ito'y tungkol sa mga pinili na isang lahi. Wala kayong mababasa dyan, kundi yung pinili na isang lahi. Ngunit pagdating na ikalawang tipan, isinali ang ibang lahi. Magwakas ako. Bakit tayo kawan ng Panginoon? Sa Biblia, lumang tipan mababasa ninyong kawan ng Panginoon. Hindi po sapagkat gusto ko lang madiin na tayo kawan. Hindi po. Mahalaga lang naman na kung saan natin inihahanay ang ating sarili, kung saan natin ibinibilang ang ating sarili. Sa panahon natin, ginagamit sa bagong tipan ang salitang ecclesia. Maliman yung English na church.
Minsan pinaliwanag ko na bakit tayo man iniiwas na natin gamitin yung salitang church. Sapagkat yun ay galing sa alimang salita, Old English, Germanic English, origin. Chirke o kirke. Nang ibig sabihin ay circle. Diyan din ang galing ng salitang circus. Kaya yata maraming church parang circus ang nangyayari na galaw. Ang ibig sabihin ng church na pinanggalingan niya ay isang sirkulo, isang bilog. Kasi yun ang mga building, yun ang mga edipisyo na pinagpupulungan nila. Bilog. Kaya ang church, ang talagang ibig niya sabihin ay building. Lugar na pinagtitipunan. Dako ng pinagtitipunan. Ngunit ang original na salin sa Gregong Ecclesia, ang ibig sabihin ay yung tao na nagkakatipon, hindi yung dako ng pagtitipon. Ginagamit ang salitang Ecclesia na yung tinawag. Pag magpapatawag kasi ng pagpupulong ang mga Grego sa plaza, iikot ang isang nananawagan sa kanilang polis, sa kanilang komunidad. At sasabihin may pagpupulong na gagawin sa plaza. Yung lahat ng responde, yung lahat ng tumugon sa imbitasyon, yung lahat ng tumugon sa panawagan at pumunta sa plaza at nagipon, yun ang Ecclesia. Yung tumugon sa panawagan. At yun ang ginamit na lintulad ng bayang hirang ng Diyos, yung mga tinawag ng Panginoon at yun duminig ng kanyang tinig. At yun ang tumugon sa kanya. Yun ang Ecclesia. Yun ang binubuo ng Iglesia. Ngunit ang salitang Ecclesia ay sa bagong tipan lang. Hindi nyo kailanman makikita sa lumang tipan. Sapagkat ang salitang Ecclesia ay Grego at ang lumang tipan ay, unang tipan ay Hebreo. Ang katumbas na salita sa Hebreo ay kahal. Ngunit ang kawan, mababasa ninyo sa bagong tipan, mababasa ninyo sa lumang tipan. Ano sabi ng Panginoon? One G's. Meron ako ibang mga tupa na kailangan din namang dalhin ko upang sila maging isang kawan. Gawa 20:28, ginawa kayo ng Espiritu na maging obispo upang ang kawan na siyang iglesia ng Panginoon. Mabasa ninyo, unang Pedro 5:2, 5:4, yung kawan ng Diyos. Sapagkat mas malawak pong salita, yung salitang kawan. At tama tayo sa ating paninindigan ang ginagamit natin palagi ang metafora ng pastor at tupa. Sapagkat yan ang ginagamit ng Panginoon upang ilarawan ang kanyang relasyon bilang pastor at ang mga kanya bilang mga tupa ng kanyang kawan. At sa huli, anong matibay pang pangako na sigurado? Katiyakan ng kaligtasan. The assurance of salvation. Kundi ang sinabi ng Panginoon sa 1 Gs 14, 16, 26 hanggang 28, na kung saan sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor. Nakikilala ko mga akin at mga akin ay nakikilala ko. Alalahanin nyo, meron din siyang hindi kinikilala at pinagtatabuyan niya, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Yung hindi nakakakilala sa kinikilala ng Panginoon, sabi niya sa 26, yun ang hindi nagsisampalataya sa Kanya sa makatuwid. Yung nagsisampalataya, ang kinikilala ng Panginoon na mayroong relasyon sa Kanya, silang kinikilala ng mga tupa sa Kanyang kawan. At anong sabi niya? Ang aking mga tupa, ito ang palatandaan. Ang aking mga tupa, nakikilala ko sila. Dalawang bagay. Dinirinig ang aking tinig at nagsisisunod sa akin. Progressive tense ang ginamit sa wikang
Grego. Dumirinig, hindi po nakinig. Kundi dumirinig, patuloy na nakikinig. Nagsisisunod, hindi sumunod, kundi nagsisisunod. Patuloy. Sapagkat may nagsisunod sa Panginoon, ngunit bandang huli, nagsipagalisan sila. Sa 1:6, ang dami, laksang di mabilang na taong sumusunod sa Panginoon. Ngunit nung mabigat na ang mga sinasalita ng Panginoon, lahat sila, ang sabi, nagsipaglisan. Sumunod sila, ngunit nakawala rin. Ang tupa ng Panginoon na kanyang nakikilala, ang sabi, nagsisisunod sa akin. Mayroon tayong isang aralin na pagkain na ginawa ko, tupa. T-U-P-A. Nang ibig sabihin na palatandaan ng isa ay tupa ng Panginoon, siya'y taong hinirang, siya'y umaasa sa biyaya, siya ay pinangangalagaan ng Panginoon o pinagpapastoran ng Panginoon, at aasahan na mananahan. Yun ang tupa. Ayan. Pag wala kayo nito, hindi kayo tupa. T-U-P-A. Taong hinirang, chosen of God, umasa sa biyaya, by grace of God. Pinapastoran ng Panginoon, aasahan na mananan, will persevere, will remain in the Lord. Anong pangako ng Panginoon? Pangako na sigurado. Katiyakan ng kaligtasan. Binibigyan ko sila ng buhay na walang gan. Kailan may hindi sila mapapahamak at kailan may hindi sila maagaw ng sinuman sa aking mga kamay. Kanino sinabi yon? Sa kanyang mga tupa. Di ba? Dinirinig ng aking mga tupa at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin, sila ang binibigyan ko ng buhay na walang gan. Kailan may hindi sila mapapahamak. Yun, salitang mapapahamak, apolumi. Ibig sabihin, malipol, mamatay. Pero yung mamatay sa walang hanggan, itatapon sa kaparusahan at kapahamakang walang gan. Yun ang ibig sabihin na hindi mapapahamak. Ngunit palagi kong sinasabi, napaganda ng pagkakasalin sa wikang Grego. Ang sinabi doon ay hindi lamang, they shall never perish, kundi sinasabi ay never, never, never shall they ever perish. Kailanman, kailanman at kailanmay, hindi at hindi at hindi sila mapapahamak. At walang makakaagaw mula sa aking kamay, ang sabi ng Panginoon. At mayroon pang isang aralin na pagkain na aking sinulat. Ang sabi ng Panginoon, hindi maagaw sa aking kamay. Si Jesus ang nagsasalta. Pero kasunod ng 29 at 30, anong sabi niya? Maging ang kamay ng Diyos ay hawak niya sila ng mga akin. Isipin niyo, hindi lang kamay ng Panginoong Jesus, kundi sabi pati ang kamay ng Diyos ang may hawak sa mga kanya. Mga kapatid, wala nang mas malinaw pang katiyakan ng kaligtasan, assurance of salvation, kundi ang masalitang binitawan ng ating Panginoon. Tayo tumayo. At habang pinapasok sa atin yung gym, yung tarpaulin tsaka mesa, kung loloobin ng Panginoon, yung mesa. Alam nyo, marami pa tayong gustong gawin sa kawan ng Panginoon, pero kung magkakaroon na tayo mamayang hapon ng pagsasalin ng pamunuan, ako po'y nagpapaalam na, isalin sa mga mas makabata na, mas may lakas. Marami na po akong nararamdaman, tsaka yung mesa. Noong kalahati nitong buwan, nagpunta kami sa heart center. At sabi ng doktor, para malaman niya yung aking sakit sa puso,
Mas kailangan daw hindi yung ECG, kundi treadmill. Ang sabi daw kasi ng doktor, doon sa treadmill kasi papagurin ka, pipilitin kang mapagod, at gusto ko dito ka sa hospital mag-treadmill para sigurado pag inatake ka, naka-hospital ka na. Ay ako po medyo natahimik. Ganun pala. Parang titiyakin mong mamatay ka. Titiyakin mong atakihin ka sa puso. Mga kapatid, maraming mga gustong ipagawa pa sa atin ng Panginoon. At naway tulungan tayo ng Panginoon sa mga bagong mga kamanggagawa natin na magpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Ako po ay maglala ng panahon sa pagsusulat. 2 aklat pang sinusulat ko upang mapag-aralan natin mabuti ang Biblia at gaano katatag ang ating saligan at batayan ng ating pananampalataya. Mamaya po, ginawa natin minsan ito. Ito'y renewal of covenant. Tagal na natin ginawa ito. Renewal of covenant. Muli natin pagtitibayin ang ating tipanan sa Panginoon. Yun lamang kung may ibig na mag-renew ng kanilang commitment sa Panginoon. Pipirma kayo, pero pagitan ng Panginoon at kayo lang. Parang it's a symbolical way of saying to the Lord today, I am reaffirming, I am renewing my covenant with you. Yeah. Mamaya po natin gawin tayo, manalangin muna sandali. Panginoon at aming Diyos, napakabuti mo. Isa kang Diyos na tapat ka sa iyong pangako. Ikaw ay isang Diyos na tumutupad ng iyong tipan. Hindi mo kalilimutan ng iyong tipan magkailanman. Kung ano ang mga pinangako mo, ay iyong gagawin. Napakabuti mo, aming Diyos, sa kabila ng kami, walang katapatan. May mga pagkakataon na kami ay nawawalan ng pagtatapat sa iyo. Nagdadalawang isip sa iyong mga salita. Nagdududa kung gaano katapat. Ngunit ang iyong mga salita ay hindi magbabago. Kung anong iyong pinangako, iyong sinabi ay iyong gagawin. Napakasarap ang merong buhay na nakaugnay sa iyo, na merong relasyon sa iyo, na napakalapit mong Diyos para sa bawat isa. Amin pong dalangin na ipatuloy na ang pagtibayin mo ang iyong tipan sa amin at kung paanong ibig din namin pagtibayin ang aming mga tipan sa iyo. Salamat po, Panginoon. At nagkaroon kami ng pagkakataon sa buhay namin na magkaroon ng relasyon sa iyo. Ito po ang aming dalangin. Amen.